Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ngayon ay ang karugtong ng ating pinag-aralan noong nakaraang Wednesday. Ang pamagat po ay Tell the Truth Part 2. Humingi po ako ng paumanhin. Kahapon po ay meron lang pong bigla ang appointment ang inyong lingkod na hindi po pwedeng ipagpaliban. Kaya hindi po tayo nakapag-live broadcast yesterday. So ngayon pong araw, itutuloy po natin ang ating pag-aaral on Telling the Truth. Part po ito ng utos ng Diyos sa isa sa 10 utos actually, yung Exodus 20:16. At ang sabi po doon, Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Pangsyam po yata ito sa 10 utos ng Diyos na ibiniling niya sa bansang Israel. Thou shalt not bear false witness. Part po ito ng tinatawag na moral law. At alam po naman natin na ang Old Testament ay hindi naman inabolish. Yes, part of the Old Testament law are abolished because it was fulfilled already by Jesus Christ. Alam po natin na yung mga ceremonial law, paghahandog ng pinatay na hayop, pagbubuhos ng dugo, hindi na natin ginagawa ngayon yon. Kasi lahat po naman ng mga bagay na yon ay tinupad na ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po natin kalimutan na yung mga ceremonial laws na yon ay pagtanaw ng may pananampalataya sa tutuparin ng Mesiyas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung natupad ng ating Panginoon, lahat ng mga ceremonial laws na yon in the scripture, in the Old Testament, hindi na po ginawa yon ng mga alagad, ng mga unang mga mananampalataya, kasi nga po, fulfilled na yon. Natupad ng lahat yon. At ang makatutupad lang naman nun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng nangyari in the Old Testament in terms of the ceremonial law ay foreshadowing lang yon of the Lord Jesus Christ. Kaya yon tinanggap ng may pananampalataya ng mga mananampalataya in the Old Testament. They are looking for the fulfillment of that, and it was fulfilled by Jesus. But what about the moral law? Kasama po yung moral law na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. So ito po yung nagpapatuloy kasi po general ang principle nito, timeless, na kailangan gawin. At ito po'y iniutos ng Diyos bilang bahagi ng kanyang piniling mga mamamayan, piniling tao, piniling bayan, ibinigay po ito para ipamuhay. At bahagi po ito ng ginagawa natin magpahanggang ngayon. Sinusunod natin yan. At tayo po ay gumagawa nito hindi para maligtas. Sumusunod tayo sa moral law not to be saved, katulad ng turo ng iba, kundi ginagawa natin ito because we are part of God's community na, of God's covenant community, na bilang mga mananampalataya, ang pagsunod dito ay bunga na ng ating mga pagsampalataya. Amen po ba? So, ano po ang sabi ng Biblia? Exodus 20:16, Thou shalt not bear false witness. At ang atin pong tatalakayin ngayong umaga ay part 2 nung atin pong sinimulan. Kaya kung bago lang kayo sa channel na ito, bago lang po kayo nakapakinig, pwede nyo pong balikan yung Tinig ng Pag-asa Facebook. Meron pong Facebook group at meron din pong Tinig ng Pag-asa YouTube account na pwede nyong pasyalan para po kayo po ay ma-notify ng mga videos na inilalabas po ng inyong lingkod dito po sa Facebook. So here is what I am hoping to learn today. Because God is truth, we must tell the truth. Ang sabi po ng Hebrews 6:18, imposible sa Diyos ang magsinungaling. Numbers 23:19, ang sabi, God is not man that he should lie. And Psalms 51 verse 6, David tells us that God delights in truth. Behold, you delight in truth in the inward being. So makikita po natin na ang Diyos ay katotohanan. And because God is truth, we must tell the truth. Pero ano po ang sabi ng salmista sa Psalms 116 verse 11?
In my alarm, I said, everyone is a liar. So, yun po yung katotohanan at masakit na katotohanan. Nang sabi po ni David, ng salmista, ang tao lahat ay sinungaling. So, dahil po doon, ay kinamumuhian ng Diyos ang kasinungalingan. Sa Proverbs 6:16 hanggang 19, meron pong 6 na bagay na galit ang Diyos, 7 nakamuhi-muhi sa Kanya. 7 abomination to the Lord. Ano daw yon? Haughty eyes, lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, at false witness who breathes out lies, and who sows discord among brothers. 7 bagay yon na kinamumuhian ng ating Panginoon. Sa aklat ni Zechariah, chapter 8, 16-17, these are the things that you shall do. Speak the truth to one another. So, yan po yung hamon. No po? So, ang premise, dahil ang Diyos ay katotohanan, at kung nalaman natin ang katotohanan, palalayain tayo ng katotohanan ito, dapat tayo namumuhay saan? Sa katotohanan. At hindi sa kasinungalingan. At hindi dapat tayo nasusumpungan sa kasinungalingan. Now, paano natin nalalabag yung commandment na ito? Ang sabi ng Diyos, thou shall not bear false witness. Paano natin ito nalalabag? Sa ating pag-aaral ng Wednesday, meron na po tayong ilang bagay na tinalakay kung paano natin nawawasak o nasisira o nalalabag ang commandment na ito. Una, by false accusation. Natalakay na po natin yan. Pangalawa, by lying. No, pagsisinungaling. No po, pagbibigay ng false accusation o pagbibigay ng maling hatol, pag-aakusa, pagsisinungaling, at pangatlo, pagchichismis. Ayan. Yan po yung 3 tinalakay ko last Wednesday. Pero ngayon po ay pagpapatuloy natin ito at ang isa pa hong paraan kung paano natin nalalabag ang 9th commandment na ito ay by slandering. Ano po ba ibig sabihin niyang slander? Slander is making a false statement. Ano po? And the design of the false statement is to harm someone. Gumagawa ka ng maling akusasyon, no? Parang parehas din yan doon sa ibabaw eh. Halos magkakahawig naman yan. Yung chismis, ang intention naman yan ay false accusation din. Yung lying, false accusation din. So more or less, lahat po nito ay halos iisa lang ang pinatutungkulan. Pero iniisa-isa po natin ang pagtalakay para mabigyan natin ng distinction. Kasi in essence, magkakaiba naman po talaga yan. So ang kahulugan po ng slander, sabi ay making a false statement that designed to harm someone. At alam niyo po, walang tolerance ang Diyos sa mga bagay na ito. Yung mga verbal assassination, galit po ang Diyos doon, lalo kung walang basihan. Ito po ang sabi niya sa Leviticus 19. Sabi nga sa Philippine law muna, by the way, before we go to the verse, sa Pilipinas may batas, Article 353 hanggang 362 ng Revised Penal Code. So I'm just citing the Philippine law kasi dito sa Canada hindi masyado to no? Hindi masyado. Pero diyan sa Pilipinas may batas diyan. Ano po? Sabi yung defamation kasi either oral or written. Kapag may isinulat kayo against somebody na medyo nakakasira ng kanyang reputasyon, ang tawag doon ay defamation. Pwedeng oral, sinabi mo, or pwedeng written. At ito po ay subject for libel. Kasama rito yung slander na tinatawag. Criminal offense to. So, defamation is the act of harming another person's reputation by making false statements. So, kasama dyan yung slander. Ayan. So, madalas po yan ay, nagpapatahimik yan sa mga reporter, sa mga, sa mga mamamahayag, kasi nga pwede silang mademanda kapag wala silang ebidensya. So, pagdating sa relihiyon, hindi ito masyadong, delikado, basta wag mo lang babanggitin yung mga pangalan ng mga tao.
At wag yung tao, wag yung personalidad ang aatakihin mo kung hindi yung mga turo at yung mga aral. Pagdating doon sa mga aral, ay subject yun sa contention kasi hindi naman yung tao inatake mo, kundi yung kanyang mga itinuturo at kanyang mga inaaral. So, hindi ho masyadong nakakapasa sa husgado yun. No po? Pero delikado sa Pilipinas ngayon kasi nagsimula po sila na magkulong at humuli ng mga tao na lumalaban against different religion. At nasample lang po niya si Father Cabading. Yung si Father Cabading, yung kumontra doon sa nangyayari doon sa Lipa, na kung saan yung Mary the Mediatrix ay sinabi niyang ito'y hindi himala at ito ay gawa-gawa lang ng mga madre na nakakita ng kung ano-ano at fake yung himala na yon. At ito po'y pinatunayan ng Vatican. Yung Vatican na po ang sumulat at nagsabi na yung himala sa Lipa ay hindi himala. Pero alam niyo naman ng mga Pilipino kung ano maisipan, yung may mga obispong Pilipino na sinabi na nga ng leader nila sa Vatican na hindi ito himala, ipinagpilitan pa. Ang problema, yung si Harriet Demetrio na dating huwes at dating presidential advisor po iyon, yung pala ay, deboto nung Mary the Mediatrix. Idinimanda niya si Father Cabading. Alam niyo po ba, hinuli si Father Cabading. At alam niyo po ba mga kapatid, ang kinaso sa kanya, yan po. Sinira niya yung religious peace. Parang ganon, something like that. At naging kaso yun. Pero Father Cabading is just stating a fact na hindi talaga himala yun. So nasa kanya yung katotohanan, pero yung mga taong mga naniwala sa kabulaanan, idinimanda pa siya. Ayun, hindi naman siya nakakulong kasi nakapag-piyansa. Alam niyo ba kung magkano piyansa? Kung di ako nagkakamali, ay 68,000, something like that. Kung wala kang ganung pera, makukulong ka dahil sa mga maling akusasyon. Tapos pinalalabas, slanderous yung ginawa ni Father Cabading by statement of truth. Well, anyway, this is just a sample. Kaya ngayon, sa Pilipinas, maraming mga tahimik na mga pastor ayaw na magsalita against false religion. Dahil po kaya po lalong namamayagpag itong mga false religion na ito kasi natatakot na silang magsalita, pwede silang idemanda ng disturbing religious peace. Can you imagine that? Only in the Philippines. Kaya, yung separation of state and religion, hindi naman po yun nga totoo kasi yung mga pare, pinakikialaman ng politika, yung mga politiko, haven ng pagkuha ng boto, ang religion, hindi po talaga naghihiwalay. Talagang magkasama yung relihiyon at yung politika sa Pilipinas. Kaya pareho silang you scratch my back and I will scratch your back. Pag kailangan ng politiko ang simbahan, takbo sa simbahan. Pag kailangan ng simbahan ng tulong ng politiko, takbo sa politiko. Kaya, this is only a proof that the human heart are evil. Na talagang wala naman tayong aasahan sa mundong ito when it comes to justice. Kasi po, totoo naman, ang mundo'y pasama ng pasama. So, nakita po natin, sa Leviticus 19, puntahan na natin. Ito ang sabi ng talata in regards to slander. Do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor's life. I am the Lord. So, ang protection po ng Leviticus chapter 19 ay para sa kapatiran. Ito po ay ibinigay sa bansang Israel para sa bansang Israel. Para wag silang magkagulo, para wag silang mag-away, para wag po magkaroon ng hindi magandang relationship among brothers. Neighbors po yung binanggit dito, hindi po neighboring country. Take note, nang ibinigay ang 10 utos, hindi po para sa Israel against the neighboring countries, kung hindi para sa kanilang bayan. Ibinigay ang utos na ito para magkaroon ng harmony sa mga kapatiran at sa bansang Israel. Tandaan po ninyo, 12 tribo yung Israel na yan. At yung 12 tribo na yan, iba-iba ugali ng mga magkakapatid na yan. At para magkaroon sila ng magandang panuntunan ng pamumuhay, ibinigay yung katagang
thou shall not, no po, or do not go spreading slander among your people. Among your people. Amen? So, kung sa context po ito ng simbahan, sa context ng pamilya, sa context ng mga taong malalapit sa iyo, huwag mo silang sisiraan. Take note, sino ba sinisiraan natin? Di ba yung mga malalapit lang naman sa atin? Yung meron tayong nalalamang tagong lihim, yun lang naman ang mga sinisiraan eh. Yun lang naman ang ini-slander. Minsan po, yung mga hindi mo kilala, wala ka namang pakialam doon. Amen po ba? Pero tayo po, nakikialam tayo kasi minsan kinikilala natin silang kapitbahay, kinikilala nating neighbor, kinikilala nating malapit sa atin. At ang hamon ay maging mapagdamay tayo, maging mabuti tayong Samaritan, no, sa ating mga mahal sa buhay, especially in the household of faith. Yan ang paalala ni Apostol Pablo. Kaya ang bansang Israel binigyan ng utos, do not go about spreading slander. At gaya ng binanggit ko, part ito ng moral law, sinusunod din natin ito. No, kaya nakakalungkot, sabi, nagkaroon kami ng family reunion. Sabi nung isa, nagkukwento. Ano nangyari sa family reunion nyo? Ang ganda ng mga games, kaya lang yung tito at tita ko, sila lang ang pwedeng maglaro para lang sa magkakapatid. So anong nilaro ng tito at tita mo? Naglaro sila ng Pinoy Henyo. Ang laki ng premyo Ang premyo nila ay 10,000 pesos kapag nasagot. O bakit hindi ka nakasali? Pamangkin lang ako para lang sa mga tito at tita. Nakakatuwa naman yung pamilya mo, sagot ng kausap. Yung tito at tita mo, Pinoy Henyo ang nilaro at nagbigay ng premyong malaki. Bakit? Di ba may family reunion din kayo? Ang sabi naman ng kausap. Oo, pero yung mga tito at tita ko, iba ang nilaro. Ano nilaro nila? Naglabasan sila ng mga dokumento ng testamento ng lupa at naglaro sila ng agawan ng lupa at saka agawan ng mana. So, yun ang kanilang nilaro. So, ano pong point ko rito? Para po maiwasan yung ganong klase ng agawan, maiwasan yung pag-aaway, maiwasan yung pagtatampuhan, yung mga diskusyon, ibinigay ang utos na ito. This will safeguard the harmony within the families and the communities. So, do not go about spreading slander among your people. Amen? So, ibig ba sabihin, nagbibigay ito ng passes na mag-slander ka sa iba? Hindi. Hindi rin. Pero ang point dito, hindi mo naman gagawa ng usapin yung hindi mo kilala. Amen? Hindi ka naman gagawa ng slandering deeds doon sa mga hindi mo kilala. Most of the time, doon sa mga malapit sa iyo. At ang sabi ng Diyos, I am the Lord. So, sa Psalms 101 verse 5, ang sabi dyan ng Panginoon, whoever slanders their neighbor in secret, I will put to silence. So, anong ibig sabihin nito? Na po? So, meron din pong slanderous words na in silence. Na po? Ibig sabihin yan, hindi naman ipinapangalandakan, pero slanderous din naman. Whoever has haughty eyes and proud heart, I will not tolerate. So, galit ang Diyos dyan po? Sa 1 Peter 2:1, ano po ang sabi? It is a call for Christian to get rid of this kind of speech. Sabi dyan, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Kasama yan sa iniutos, hindi lang po sa Old Testament, sa Psalms, maging sa Gospel o sa Ebanghelyo sa New Testament. Sa 1 Peter 2:1 nga, binanggit yan. Sa Romans, sa Epistles, ganito naman ang sabi, 1:29-30, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. So this is now the condition of the depraved heart. This is the condition of a sinful human heart na wala sa Panginoon. Anong sabi? They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. Ano pa? They are gossips. Natalakay na natin yan. Slanders, God-haters, insolent, arrogant, and boastful.
and they invent ways of doing evil, they disobey their parents. So, yung pong pagiging masuwayin sa magulang, matigas ang ulo, matsismoso, mapanirampuri, no, galit sa Diyos, lahat po yan mga kapatid ay tinatawag na palatandaan ng totally depraved heart. Ayan. So, sabi nga po mga kapatid ni Thomas Watson, he that raises a slander carries the devil in his tongue, and he that receives it carries the devil in his ear. So, yung gumagawa daw po ng paninira sa kapwa, dala-dala ang demonyo sa kanyang dila. Pero yung nakikinig naman doon sa paninira, dala-dala ang demonyo sa kanyang tenga. So, yan po ang sabi. Ito raw kasalanang ito ay kumakalat katulad ng gangrene. Alam niyo po ba yung gangrene? Kapag ikay diabetic, nagkaroon ka ng kapirasong sugat sa paa, natusok ng tinik o kung ano man, pag diabetic ka, yung flow ng dugo, hindi na po masyadong dumadaloy papunta ron sa extremities, pabalik. So, ang nangyayari po because of sugar, dahil nga po yung diabetic, lumalapot ang dugo niyan, no po? Dahil nga sa sugar, nabubulok yung sugat na yon. Ang tawag doon, gangrene. Hindi mo na mamalayan, hindi na gumagaling yung sugat, nabubulok yon. Ano po? At pag nabulok yon, ano po ang gagawin? Puputulin yun. Ano po? Puputulin yung paa na yon. So, he that raises a slander carries the devil in his tongue, and he that receives it carries the devil in his ear. Nagiging parang gangrene na kalaunan ay hindi mo na kayang gamutin. Ang tanging solusyon, putulin. At nakikita po natin ito sa panahon natin ngayon, sa social media, sa politics, and even in the church. Mga pastor, mga public figures, sila po ay makikita natin na gumagawa ng mga bagay na ito. So, anong hamon sa atin? Because God is truth, we must tell the truth. Iwasan natin yung slanderous words because that is a proof na nasisira natin yung 9th commandment that thou shalt not bear false witness. So, kung titingnan po natin, nagsimula po tayo ng Wednesday ng false accusations, lying, gossip, slander, panlima. Let us go to this one. Ito, medyo subtle ang approach nito. Yung panlima, flattery. Ano bang ibig sabihin ng flattery? Yung pong flattery can be defined as the act of giving excessive compliments, generally for the purpose of ingratiating oneself with the subject. Sino bang ayaw ng flattery? Sino ba ang ayaw ng pinupuri? Sino ba ang ayaw na sinasabihang ang ganda-ganda mong lalaki, ang ganda-ganda mong babae? Sino ba ayaw nung sinasabihan na sexy-sexy mo? So we all want flattery of some sort. Pero alam niyo po ba kapag sinabing flattery, ito po yung pagbibigay ng sobra, excessive compliments. Sino ba ayaw ng compliment? Sino ba ayaw ng pinasasalamatan? Most of us like being flattered. But the Bible wants us to be on guard against those sweet talk. Kung pupuri ka, okay naman yun. Pero karapat-dapat yung pagpuri. Ano sabi ng Psalms 12:2 and 3? Sabi diyan, everyone lies to their neighbor. They flatter with their lips, but harbor deception in their hearts. May the Lord silence all flattering lips and every boastful tongue. Ang ganda po na sinabi ni Kent Hodges tungkol dito. Ang sabi po niya, gossip involves saying behind a person's back what you would never say to his face. Ang kasinungalingan daw, o ang chismis rather, ay yung pagsasabi sa tao ng talikuran na dapat sinasabi mo sa kanya ng harapan.
Kapag nagsalita ka laban sa isang tao ng talikuran, ang tawag doon, chismis. Gossip. Ano naman yung flattery? Yung flattery naman, ang ibig sabihin, saying to a person's face what would you never say behind his or her back. So, malaki ang kaibahan ng chismis at flattery. Yung flattery, sinasabi mo sa kanyang harapan, sinasabi mo ng diretsuhan, pero hindi mo naman sasabihin sa kanya ng talikuran. Ibig sabihin, pinupuri mo siya ngayon, pero sa likod, hindi naman totoo yung pagpuri mo. Flattery ang tawag doon. Sabi ng boses ng OFW, hindi ko po siya kilala, pero magaganda yung sinasabi niya. Sabi niya, Lucifer is the first example. Gusto niya magkaroon ng entitlement, ayaw na niya sa God. Kaya siya galit dahil gusto niya din siya na ma-praise. So, ganyan po, no? Bakit natin fina-flatter yung tao? Para wag tayong magmukhang masama. No? Uy, ang cute-cute mo. Ang ganda-ganda mo. Okay lang yun kung totoo. Pero pinapaniwala natin yung tao sa isang bagay na hindi totoo. Yan po ang sinasabi ng Psalms 12, 2 and 3. At ano sabi ng Proverbs 29 verse 5? Sabi niya, those who flatter their neighbors are spreading nets for their feet. Sa Tagalog. Kawikaan 29.5. Ang kunwang pumupuri sa kanyang kapwa ay naguumang ng bitag na sa sarili inihahanda. So ano pong ibig sabihin niya? Nagkakasala ka. Ikaw ang gumagawa ng bitag sa iyong sarili sa ginagawa mong mali. Flattery. Pambobola yun. Po? A flatterer is one who pat you on the back today only to locate a soft spot to insert a knife tomorrow. Sa madaling sabi, yung tumatapik ng balikat mo ngayon ang sasaksak din sa likod mo pagdating ng araw. Kaya ingat-ingat tayo doon sa mga laging pumupuri eh. Kasi alam niyo po mga kapatid, lahat ng pumuri sa akin, siya din namang nagtaksil. Madalas. Meron po akong kumpare ko to. Noong pong mga panahon na itong kumpare kong ito talaga namang wala nang kumalinga. Nung panahon na siya ay tinanggalan ng destino, pastor po yun tinanggalan ng destino. Kasi yung anak niya nabuntis, yung anak niya ay nabuntis ng pagkadalaga, tinanggal sa pagkapastor. Ano kasalanan ng pastor na to? Pero ganun po kalupit yung pamunuan, ano po? Tinanggal siya. Naawa po ako, tinulungan ko tong kumpare ko to kasi pastor nga ito Ngayon, alam niyo po mga kapatid, nung ako po umalis na doon sa kinabibilangan naming church na yon, ang sabi nung kumpare ko, pare, ayoko na rin dito, lalayas na ako rito sa dami ng ginawa nila sa akin. Kulang na lang, murahin po yung general superintendent, kulang na lang, murahin. Ang dami ko pong screenshot ng masasakit na salita na pinagsasabi niya doon sa dating pamunuan. Tapos sabi niya, pare, tulungan mo naman ako. Alam niyo sabi ko sa kanya, never po ako nag-engganyo na sumama sa akin. Pero tanging siya lang. Kasi nga kumpare ko, ang sinabihan ko, sige pare, kung talagang hindi mo na kaya, sumama ka sa akin at tutulungan kita, susuportahan kita. Tanging siya lang. Tell me, kung meron po diyang pastor o sino man sa dati naming simbahan na aking kausap na niyakag ko na sumama sa Oikos or sumama saan man church, magsalita po kayo. Kindly give a screenshot of our conversation. Wala po kayong makikita. Pero yung kumpare kong to, niyakag ko talaga. Sa awa ko po sa mga ginagawa sa kanya. Pero alam niyo po ang sabi niya, pare, yan lang naman ang hinihintay ko Yung ako ay yakagin mo. Pagkatapos ng ilang araw, in-unfriend ako. Tinanggal ako sa Facebook dahil yung sinabi niya na siya ay aalis na dun sa church na yon, kinain niyang lahat. Kasi may pangako sa kanya ng magandang posisyon.
Kaya yung mga tao na nagsasabi sa'yo, pare, salamat, thank you pare, o pastor, thank you. Mag-iingat po kayo kasi yun yung mga tao na tumatapik sa balikat pero hahanapan ka ng malambot na spot kung saan sasaksakin ka patalikod. Kaya ang hamon dito ng thou shall not covet, thou shall not bear false witness, ay hamon na ang Diyos ay totoo and we must always tell the truth. Amen? So, flattery is one, na kailangan nating iwasan. Isa rin yan sa paglabag sa 9th commandment. Now, natalakay na natin yan, false accusation, lying, gossip, slander, flattery, pang-anim. Ito, malupit ito. Ito po yung tinatawag na deception, pandaraya. Kaya, hamon to sa bansang Israel, huwag mo dadayain yung kapatid mo. Huwag kayong magdadayaan sa isa't isa. Ano po ang sabi? Deception can be defined as the act of misleading another through intentionally false statements or fraudulent actions. Pandaraya tawag dyan. Alam niyo po kung saan nakikita madalas yung pandaraya? Sa relihiyon. Atin pong natalakay na yan, maraming pagkakataon na ang mga pangunahing scammers ngayon ay nasa pulpito. Mga nangangako, nagmi-mislead, intentionally giving false statements or fraudulent actions para lang kumita ng pera, magkamal ng salapi sa mga walang kamalay-malay na mga kaanib ng simbahan. Ang tawag doon ay deception. Sabi ni Walter Scott, "Oh, what a tangled web we weave when first we practice to deceive." Kapag daw tayo ay nandaraya, tumatahi tayo ng sapot na kung saan tayo mismo hindi makatatakas. Proverbs 24 verse 28, ang sabi po, "Do not testify against your neighbor without cause. Would you use your lips to mislead?" Sa Tagalog, huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Po? Napakarami po kasing mga pandaraya. Nangyayari po yan online, mga scammers spreading their fraud. Kaya nakakalungkot. Araw-araw sa Tulfo, manood po kayo. Kahapon lang po, napanood ko sa Rafi Tulfo in action. Isang barangay sa Lapasan, Cagayan de Oro, na nang scam ng mga kapitbahay, mga kababayan, mga kabarangay. Ang pasimuno ng scam, mga nanunungkulan sa barangay. Kesyo merong pinauupahan na mga apartment na tumatanggap ng investment, yung 100,000 mo, tutubo ng 30,000 ba? 30% eh. So, yung mga tao na engganyo, pati yung mga nasa abroad, nag-invest, ano nangyari? Scam. Napakarami pong ganito. Ngayon, ikaw, syempre, titestigo ka. Laban doon sa mga masasama. Pero yung tetestigo ka na hindi naman tama, false accusation, sasaksi ka laban sa iyong kapatid na hindi naman talaga akusado, wala namang ginawang masama, bawal yun. Huwag daw tayong gagawa nun. Huwag tayong sasaksi. Alam niyo po, minsan ito totoo yung chismis, hindi mo naman kilala. Dahil merong nagsimula ng chismis na may sinabi laban kay ganito, laban kay ganon. Ikaw na nakikinig, makikiayon ka. Makikipatol ka. Ang tawag doon ay hindi mabuting Samarites. Natalakay ko nung Wednesday, dapat tayo maging mabuting Samarites. Okay lang naman maging Marites, basta maging mabuting Samarites. Kapag may gumagawa ng chismis sa isang tao, ikaw mabuting Samarites, sabihin mo, baka naman hindi yan totoo. Sumaway ka. Sabihin mo, baka yan hindi naman, wala ka namang ebidensya. Halimbawa, oy, alam mo ba, yung boss natin, tamad yan Bakit mo naman nasabing tamad? Baka naman nagkamali ka lang. O yung si pastor naman nangongopya lang ng mga sa internet yan
tingnan mo muna ang pruweba, baka naman hindi. So minsan nagbibigay ng false accusation yung iba, sinasang-ayunan natin. Ay, alam mo, nakita ko si pastor nasa isang mall, kasama niya yung isang member ng praise and worship. Kasama lang pala, binigyan ng kulay, ikaw Marites, pinakalat niyo yung chismis. Nagbibigay kayo ng saksing mali na walang sapat na dahilan. Pinagbabawal yon. Do not testify against your neighbor. Minsan, pakakalatin na yung chismis na yon, maakusahan si pastor, kawawa naman si pastor, hindi naman totoo. So, wag pong sasaksi sa hindi katotohanan. Ngayon, kung totoo, anong dapat gawin? Iyan yung pampito. Kung totoo at nahuli, nakita, anong dapat gawin? Dahil ang Diyos ay totoo, dapat tayong magsabi ng totoo. Ayan, di ba? Yung pampito, silence. Pwede pala tayong magkasala at ma-break natin yung thou shall not bear false witness kung tayo'y tatahimik. Kasi pwede pala tayong maging witness. Huwag lang tayong mag-bear ng false witness. Ecclesiastes chapter 3 verse 7, anong sabi? There was a time to keep silence and a time to speak. May panahon sa pagtahimik, pero may panahon sa pagsasalita. We can break the 9th commandment by simply choosing to remain silent when we hear someone being falsely maligned, or when we go quiet while an injustice is occurring. Ano pong ibig sabihin? Minsan mas pinipili na natin na tumahimik kapag may sinasabi na alam naman natin hindi totoo. Hindi natin sinasaway. Alam nating naninira. Hindi natin sinasaway. Tumatahimik tayo. Kapag may nakita tayong injustice, tumatahimik tayo. Mali din po iyon. Ano po? Ano sabi ng Leviticus chapter 5 verse 1? If anyone sins because they do not speak up when they hear a public charge to testify regarding something they have seen or learned about, they will be held responsible. Ano pong ibig sabihin yan? Po, kapag hindi tayo nagsalita, sa Tagalog yan kung kinakailangan tumestigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman ngunit ayaw niyang magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Yan po ang problema kasi marami po ayaw ng gulo, ayaw madamay. So anong gagawin? Tatahimik na lang. At sa inyong pagtahimik, pinaniniwalaan tuloy ang kasinungalingan. Napakarami pong ganyan. Nangyayari po yan sa loob ng simbahan, nangyayari yan sa pamilya, nangyayari po yan sa komunidad, na may mga taong nangingibabaw dahil sila ang may boses, kahit na kasinungalingan ang kanilang sinasabi, pinaniniwalaan kasi walang nagsasalita laban sa kanya. Amen? Pero ang sabi po dyan, kung kinakailangan tumistigo sa isang pangyayari na nakita mo, nalaman mo, dapat kang magsalita. Kasi kung hindi ka magsasalita, nagkakasala siya at dapat din siyang parusahan. Amen? Yung pastor mo, alam mo na sablay na yung pinagsasasabi. Alam mo na hindi na tama, hindi na ayon sa salita ng Diyos. Pero, hayaan mo na, siya pastor Hindi mo ba nalalaman na nagpapahama ka sa pamamagitan ng bagay na yon? O yung pastor, nakita nyo na may problema sa moralidad. Pinahihintulutan nyo pa. Nahuli na nga sa pangangalon niya, pastor pa rin. Nakakalungkot kasi pinahihintulutan. Hindi po sinasaway. Dahil yung mga sasaway, hindi magawa kasi may utang na loob. O kaibigan si pastor, kaibigan yung mga leader. Tinotolerate na lang. Meron nga akong kilala, abogado pa na pastor. Napakaraming na-scam. Mga kaso na hindi inayos, merong mga
humingi ng pera para ayusin yung divorce, ayusin yung annulment, hindi inayos yung annulment. No? Can you imagine? Nakakalungkot. Kaya, yung salita, paano mo ngayon paniniwala? Sino ba yung paniniwala mo? Yung pastor na abogado, yung abogadong pastor? Hindi naman pwedeng paghiwalayin yun. Pareho lang din yun. Pag nakatayo sa pulpito, pag nangaral ng salita ng Diyos, ang tapang-tapang, parang totoo. Pero pagdating dun sa labas at abogado na siya, puro kasinungalingan na. Ang daming nalokong tao. Hanggang dito po sa Manitoba, may nakakilala ko sa isang mall, minumura yung pastor na yon. At akala, kabilang pa ako doon sa simbahan ng pastor. Hindi na po kami kabilang doon. Dahil may mga nascam na nandito sa Canada. Na binigyan ng pera para maglakad ng lupa, hindi naman nilakad. Hindi inayos. Totoo po ito. I am not making an accusation here. Naranasan ko mismo yon. Na may mga ganun po Paano ka ngayon paniniwala? Nasa pulpit ka. Ikaw yung pastor, ikaw yung may influence. Kaya, hindi po dapat kayong tumahimik. Kapag merong nangangaral na ng mali, nangangaral na ng tama, kailangan kayong magsalita. Kasi kinabukasan ng simbahan at ng mga susunod na henerasyon ang nakasalalay dito. Sabi nga, when we don't speak, our silence amounts to giving consent. Tandaan niyo po yan. Kapag hindi ka nagsalita, yung pagtahimik mo, katulad din ng pagbibigay mo ng consent. We are guilty of the slander of silence. Kung mayroong slander na pagbibigay ng maling akusasyon at pagbibintang ng walang katotohanan, meron din namang slander of silence. Yung hindi ka naman kumikibo sa nangyayari at kaganapan na dapat kang magsalita, and you become a party to the deception by not setting the record straight. Amen? So, if we know our words are needed and yet we withhold them, we are as guilty of bearing false witness as the reviler who began the lie. Sabi po, thou shalt not bear false witness. Pero pag hindi ka nagsalita, you are also bearing false witness. Because you know the truth, pero hindi ka nagsalita. Amen? So, sabi ng James chapter 4 verse 7, maganda to. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. Sa Tagalog, sabi kay Santiago, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ito ginagawa, ay nagkakasala. Meron pang dalawang passage in the book of Proverbs, maganda rin ito. Sabi ng Kawikaan 24, tatagalugin po, English na lang, sabi diyan, rescue those being led away to death, hold back those staggering towards slaughter. If you say, but we knew nothing about this, does not he who weighs the heart perceive it? Does not he who guards your life know it? Will he not repay anyone according to what they have done? Po? Sa Tagalog, tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong yan, ito hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo, pagbabayarin niya ang taong iyon sa ginawa nito. O pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Kaya mga kapatid, pag meron kang nakita na imoralidad, pag meron kang nakita at nasaksihang mali at hindi ka kumibo, ikaw ang ibinigay ng Diyos para sumaksi doon. Ikaw ang ibinigay ng Diyos para magtama ron. Huwag mong sabihin, I am not in a position. The fact na nalaman mo to, you are in a position. Kaya maging mapagmasid, maging mapagbantay. Ang sanctity ng simbahan ay nakasalalay sa mga matarinang kaanib. Pero if we tolerate wrongdoings, if we tolerate false immorality, hindi tayo nakakatulong. At ang sabi ng Kawikaan, tulungan nating iligtas yung mga matuwid.
Ngayon, nangangahulugan din naman na kailangan tayong magsalita sa hindi matuwid. Ito pa isa, Proverbs 31. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Tagalogin, ipagtanggol mo ang mga di makalaban. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Meron po talaga gusto magsalita, hindi talaga makapagsalita. Nakatali ang mga kamay. Saan nakatali? Nakatali sa pangangailangan. Na kapag nagsalita ako, baka tanggalin ako eh. Baka pag nagsalita ako, tanggalan ako ng destino. Kaya, tatanggapin na lang lahat. Kahit may nakikita silang hindi makatarungan, kahit may mga irregularidad, tatanggapin na lang lahat. At ito po yung nakakalungkot. Sabi po ng Bible, because God is truth, we must tell the truth. Thou shalt not bear false witness. Mga kapatid, mga kamanggagawa, namumuhay po tayo dapat sa integridad at katotohanan. Kapag meron kang nalaman at tumahimik ka, isa lang ibig sabihin nun, nagiging accomplished ka doon sa nangyayaring irregularidad. Amen? So, nakakailan na ba tayo? Isa, false accusation. 2, lying tongue. Gossip, slander, flattery, deception, silence. 7 na. Pang-8, false teaching. Nagagamit din po yung bagay na yan, halimbawa, thou shalt not bear false witness. While Christians have always had to defend against deadly doctrines, the place in which false teaching is being propagated today is very staggering. Ito po yung panahon sa ating mundo na kung saan napakatindi ng pamamayagpag ng mga maling tagapagturo. Kasi meron na po silang platform eh. Nakakalungkot yung nagsasabing totoo, yung nagsasabing silang nasa katotohanan, ayaw magsalita. Hindi niyo po ba napapansin kung sino yung mga bulaan, sila ngayon yung nasa telebisyon. Sila yung may television channel. Sa Pilipinas, si Kibuloy may television channel. Alam niyo naman, kulto yang si Kibuloy. Siya yung advisor ngayon ng mga politiko. Gayong kulto, siya yung Kristo. Can you imagine? Sino ngayon ang may mga hawak ng television channel sa Pilipinas? Iglesia ni Cristo. Dating Daan. Si Kibuloy. So, can you imagine? Sila yung mga false teachers. Po? Si Feriol. Yung Fourth Watch. Sila yung mga television channel. Ngayon, tayo yung nagsasabing tayo totoo. Nasaan tayo? Mga nakayupyop. Mga nakatago. Ni ayaw magsalita. Anong ibig sabihin nun? Po? As a cultural trends make inroads among Christians, we need churches that will not capitulate or compromise on God's truth. Hindi tayo dapat nakikipag-compromise sa katotohanan. Ano sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 4:1 and 2? The Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come from hypocritical liars whose conscience have been seared as with a hot iron. Can you imagine? Ito na yung panahon na hindi mo inakala na yung mga mainline denomination, mga churches na established way back, mga 1930s pa, na na-establish simula 1930 magpahanggang ngayon, ay isang matibay na relihiyon, may impluwensyahan pa ng G12. Yung mga Southern Baptist churches, mga Fundamental Baptist, na napakatitibay sa pagbabantay ng kanilang turo, may impluwensyahan pa ng G12. Na i-abandon yung kanilang pananampalataya, yung kanilang doktrina, at aakapin ng isang turo ng G12. Na alam naman natin ang doktrina nito
ay hindi doktrina ng Diyos. Na ang pangangamkam ng pera ni Uriel Balano ay napakatindi. Can you imagine? Si Kenneth Copeland, sina Joyce Myers, sina Joel Austin, at ang mga prosperity pastors na ito, ang siya ngayong tinatawag na authority when it comes to Christian faith. Dahil sila ang maraming naloloko. Bakit nangyayari ito? Because we abandon the desire to stand for the truth. Nakakalungkot, mga kapatid. Sa Tagalog, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, ano mangyayari? Tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. Kapag ang simbahan nyo biglang-biglang nagbago, mga kapatid, kabahan ka na. Pag biglang-biglang nagbago ng pangalan. Ako, can you imagine? Biglang nagpalit ng pangalan, kabahan ka na. Susunod sila sa mga mapanlilang na espiritu at sa mga katuruan ng demonyo. Kapag nag-aalok lagi, mga kapatid, ng health, ng wealth, ng prosperity, nag-aalok na aasenso buhay mo pag sumunod ka kay Kristo, magbigay ka at ikay aasenso, yan po yung mga palatandaan ng ikaw ay nadadaya ng relihiyon. Hindi po turo ng Panginoon yan. Wala pong ganyang turo si Jesus. In fact, kabaliktaran ng mga yan ang turo ng Panginoon. If you would like to follow me, deny yourself. It is denying of oneself. And follow me. Carry your cross daily. Yun ang turo ng ating Panginoon. Nakakalungkot, but this is what is happening right now. Ano sabi ni Jude? Sa verse 3. Jude, verse 3. Isang chapter lang naman yan. Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo yung mga tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Contend for the faith that was once for all entrusted. Mga kapatid, ako po, walang binago sa turo. Ako po'y nagising sa pananampalataya sa iglesia na nagturo sa akin ng halos lahat ng aking tinitindigan ngayon. Wala po akong binago. Yung simbahan na dati kong kinaaniban, sila ang nagbago. At yun ang hindi ko na po matanggap ngayon. Dahil ayon nga po sa sinabi ko kanina, na-impluensyahan sila. Balikan natin yung verse kanina. Ayan. They abandoned the faith. Tinalikuran ng ilan ang pananampalataya. At inakap ang turo. Hindi ko naman sasabing turo ng demonyo. Pero turo ni Uriel Balano ng G12 movement na hindi ko kayang tanggapin. Now, as a church, how do we respond? Paano tayo tutugon? Sa ganitong kalakaran na nangyayari sa mundo, how do we respond? One, tell the truth. The Bible is very clear about the importance of telling the truth and not disseminating deception. Po? Ano po sabi ng Ephesians chapter 4 verse 25? Dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Tigilan na yung mga kasinungalingan. Huwag natin sabihin, hindi tayo G12 pero ang sistema natin G12. Noong kami ang namumuno sa iglesyang dati namin kinabibilangan, nagpalabas na kami ng palibot liham.
Huwag tanggapin, huwag paniwalaan, huwag magpa-mentor. Itakwil ang turo ng G12. Pero kami ang nagtalsikan. At nanatili yung mga G12. Kakalungkot. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Ngayon, tanong, papaano po ba, as a way of filtering your word, paano natin mafi-filter ang ating mga salita para hindi tayo maging false witness? How can we filter? Let us use the acronym THINK. Merong 5 questions tayong dapat sagutin. Why? What? Ano po yung mga yon? So, acronym THINK. Letter T, is it true? Pag totoo, huwag mo ipagkibit balikat. Sabihin mo. Ngayon, ang tanong, totoo ito? Makakatulong ba ito? Kasi hindi naman lahat ng truth nakakatulong. Kaya second question, is it helpful? Is it helpful to say? Will it correct? Alam niyo po mga kapatid, natatandaan niyo po ba ng sinugo ng Diyos? Si Nathan, si Prophet Nathan, para sawayin si David. Kailangan to ng malaking tapang para gawin. Kailangan ng isang matinding panindigan para gawin. Kasi kung hindi to gagawin, mamamayagpag yung kasinungalingan ng hari sa kanyang affair kay Bathsheba. Kaya inutusan ng Diyos, si Nathan, sawayin mo ang hari. Kung ikaw inutusan, gagawin mo ba yon? Pero alam niya ang katotohanan Sinabi sa kanya ng Diyos. Inireveal sa kanya ng Diyos ang truth. So, he need to speak the truth. Ang problema, ang second question, makakatulong ba ito? At winay ni Nathan ang pros and cons. At alam niya na makakatulong ito. Kaya directly sinabi niya sa hari, ikaw yun, mahal na hari. Ikaw ay nagkasala sa pangangalo niya. Kaya, if you know the truth and it is helpful, then say it. Speak the truth. Third, is it inspiring? Makapagbibigay ba ito ng inspirasyon sa iyo at sa iba? Kung ganon, then say it. Letter N, is it necessary? Kailangan bang sabihin? Kung kailangan sabihin at makakatulong, kailangan sabihin dahil totoo, makakatulong at magbibigay inspirasyon, then say it. Necessary that you say it. And letter K, is it kind? If it is necessary, it is inspiring, it is helpful, it is the truth, then it is kind to say those things. Yan ang una. Ano po? Tell the truth. Ano pang second response? Aside from telling the truth, teach the truth. We must make sure everything we teach is the truth. Pananagutan ng tagapagturo na maipahayag ang katotohanan. Hindi ho puro pambobola lang ang laman ng pulpito. Hindi ho puro kwento lang at inspirasyon ng mga devotional book at kwento ng ibang tao. Kundi yung truth, yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung hinihimay na salita ng Diyos. Minsan po natapos ang isang oras na sermon, wala ka narinig na verse. Wala ka narinig na tungkol kay Kristo. Wala ka narinig tungkol sa mensahe ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang ebanghelyo. Ang maririnig mo lang, puro pag-encourage na magagawa mo to, ganito gawin mo, self-promotion, yung para sa yung career, para sa yung buhay. Gospel is not all about us. The sermon is not all about you. The sermon is all about Christ and His glorification. Ang pulpito dapat nabibigyan kaluwalhatian ay ang Diyos, hindi ang tao. We must make sure everything we teach is the truth, and this applies to our preaching in our children, in the pulpit, in the student ministries, sa mga small groups, and in our intentional discipleship. Ano sabi ng Deuteronomy chapter 6, 6-7?
Ang mga utos na niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Amen? So, we must be constantly battling lies by teaching the truth. Kailangan labanan ang kasinungalingan sa pagtuturo ng katotohanan. Ano sabi ng mundo? Follow your heart. Yan ang preaching ng mga pulpit ngayon. Follow your heart. Sundin mo puso mo. Kung ano dikta ng puso mo, gawin mo. Pero hindi yan ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus, follow me. Not your heart. Because the heart is evil, ililigaw ka ng puso. Hindi tayo dapat magtiwala sa puso natin, sa emosyon natin, sa damdamin natin, ililigaw tayo niyan. Kailangan natin sundin ang katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Kaya lagi sinasabi ng Bible, we are not to follow our heart, we are to follow Jesus. Ano sabi ng mundo? Believe in yourself. That is the preaching of many pulpit ngayon. Believe in yourself. You can do it. You can do all things through Christ. Gagamit pa ng verse na out of context. I know the plans I have for you. A plan to prosper you, to give you hope and a future. Sa'yo ba yun? Alam niyo po ba mga kapatid na ang pinangakuan ng Jeremiah 29:11, nagkamatay lahat. Hindi nila natikman yung pangakong yun. Kanino ba pangako yun? Sa Israel as a nation, not to individual person at that time. They were in bondage that time. And they never experienced the fulfillment of that promise. Because it was for the entire nation. Tapos aangkinin mo. Hanggang sa mamatay kami, di mo natikman yun. Bakit? Hindi naman sa'yo yun eh. Gano'ng karaming tao, kiniklaim yung mga pangakong yun. I can do all things through Christ. Alam niyo po ba yung all things na binabanggit ni Apostol Pablo doon? Hindi panalo sa boxing, hindi sa pakikipagsuntukan o sa anumang negosyo o kung anuman. Yung mga pagdurusa kanyang naranasan, shipwreck, karamdaman, abandonment, binugbog, sobrang hirap, walang makain. Naranasan niya yon. Kaya dahil naranasan niya yon, ang sabi niya, ngayon, kaya ko nang daanan lahat at magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Because He experienced all those sufferings. Walang kinalaman nyo sa negosyo o sa pagpasa sa exam. I can do all things through Christ. You are being deceived. Ang mundo ang sabi, believe in yourself. Follow your heart. Pero ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Believe in me. Believe in me. Ano sabi ng mundo? Discover yourself. You have full of potential. You can be like David. Pati David and Goliath. Tayo ro si David. We can be David. We can kill our own giant. We can slay our own giant. Mga kapatid, kung aaralin mo at pag-aaralan mo yung story ni David at ni Goliath, sino si David? Hindi ikaw yun. Kung ikitingnan mo ang konteksto ng kwento ni David at Goliath, si Goliath ang demonyo. Siya ang dapat pagtagumpayan. Sinong nagtagumpay sa demonyo? Ikaw ba? Hello? Ang picture doon sa kwento ni David Goliath, kung hahanapin mo sarili mo, ikaw yung Israelita na every time na darating ang giant, nagtatatakbo ka. Yun po yung picture natin. Pero si David, picture siya ni Jesus nang dumating siya ang pumatay sa Goliath at siyang nagtagumpay. Ang kaligtasan ng mga Israelita galing kay David. Ang kaligtasan natin galing kay Christ. And if you would like to discover yourself, huwag kang magpapapaniwala sa mga pastor na bulaan na hindi marunong bumasa ng konteksto ng Biblia at i-apply sa'yo ang mga pangakong hindi naman sa'yo. You can be like David. You can slay your giant. Discover yourself. You have
full potential. Naku, turo yan ng mundo, mga kapatid. And we must constantly battle those lies. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Deny yourself. Follow me. Ano pa? Sa mundo, be true to yourself. Magpakatotoo ka. Kaya ngayon, ano nangyayari? Nagpapakatotoo nga lahat. Ayaw na magpatawag ng gender na he, ng pronoun na he or she. Gusto nila, ang pronoun nila ay them, they. Can you imagine that? Because that is what they believe as true. As truth. Nakakalungkot, yung pong isang simbahan namin dun sa East Winnipeg ay nirarentahan lang po namin, by the way, yung building na yon. At yun ay United Church. And sorry, but many United Church here in Canada and even in the US, sila po ay nagkakasal na ng mga lalaki at mga babae. Meron na silang mga babaeng pastor, may mga lalaking pastor, at may mga gays and lesbians na pastor. At dahil po sila ngayon ay gender inclusive na, by the way, sino bang hindi gender inclusive? Tayo naman gender inclusive din. Yung simbahan namin, gender inclusive din. We accept all gender. But the only gender that we accept is what is written in the scripture. And there are only two genders. One is the male and the female. Kaya inclusive kami. Ang problema, ito pong church na ito na nirerentahan namin. Ano po ang nangyari? Sila po ngayon, mga kapatid, ay nagbigay ng liham sa ating simbahan na simula po to 2014, ito po, by January 2014, magsisimula na nilang i-advertise na yung kanilang church ay gender inclusive. Maglalagay na po sila ng rainbow color doon sa altar. Maglalagay na po sila ng mga banner, slogan na they accept gender inclusions. E nirerentahan po namin yun pagdadating ng hapon. Pagdadating ng hapon, natapos na yung Church, yung United Church of Christ, kami na ang papalit, yung mga kapatiran namin sa East Winnipeg. Ang problema ngayon, paano yun? Paano namin ngayon masasabi na hindi kami yan? Na hindi namin tinatanggap yan? Kaya ngayon, nasa medyo mabigat na kalagayan yung ating kapatiran doon sa East Winnipeg. No? Nagkonsulta po sa akin si Pastor Ronwell ng isang araw. And we are in a situation right now. Sabi ko, pag-usapan yung mabuti. Worst case scenario, umalis kayo dyan. Hindi po pwedeng ma-identify tayo sa ganyang klase ng pananampalataya. Nakakalungkot, mga kapatid. Pero this is now the world. Be true to yourself. Be true to you. Pero ano sabi ng Panginoon? Be true to me. Kung anong katotohanan ko, yun ang dapat na mangyari. Hindi po pwedeng iba-iba tayo ng truth. Hindi po pwedeng yung paniniwala mong totoo ay paniwalaan ko rin. Dahil isa lang ang katotohanan at ang buhay. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Walang ibang daan, walang ibang katotohanan, at walang ibang buhay pagdating sa kaligtasan kundi si Kristo. Amen? So ano daw ang dapat gawin? How do we respond to this? Tell the truth. Huwag matakot. Tumindig sa katotohanan. Teach the truth. Ituro ang katotohanan. Imposibleng tumindig ka sa isang katotohanan hindi mo alam. At minsan, mga kapatid, kahit ikaw na lang yung nakatindig sa katotohanan, kung katotohanan naman yung sinasabi mo, merong makakakita ng katotohanan at sasamahan ka doon sa katotohanan. Ang problema lang, hindi marami yun. Hindi marami ang nakauunawa ng katotohanan. Hindi marami ang naiintindihan ng katotohanan. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan kasi masaya doon. May mga taong hindi na lang maiwanan yung kanilang legacy. Magulang namin, founder nito eh. Pamilya namin na nagsimula ng gawain ito eh. Pero alam nila, yung pastor nila ay nasa kasinungalingan na hindi po nila maiwanan. Mga kapatid, tell the truth.
And if you know the truth, then teach the truth. At pangatlo, you also need to testify to the truth. The final command of Jesus is this. Bago siya umakyat sa langit, nung siya'y nabuhay sa mga patay, sa Acts 1:18, sabi ng Panginoon, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So anong tawag sa mga alagad? Saksi! Hindi po yung saksi ni Jehovah na denomination. But we are all witnesses. If we hope to see conversions, we must make our conversation seasoned with grace and truth according to Colossians chapter 4, 5 and 6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. At samantalahin ninyo ang mga bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Tanong, paano magiging kapakipakinabang ang pananalita? Minsan po tinitingnan lang, hindi, kailangan kaaya-aya ang salita. Kailangan malumanay. Huwag niyong gagayahin si Pastor Ruel. Matalas magsalita yan. Dapat malumanay. Yung binabago pa ang boses. Meron po akong kilalang pastor tuwing umaga. Magandang umaga, mga binamahal kong mga magulang at mga modulated pa eh. Modulated, tapos may music pa yung kanyang may background music pa habang nagsasalita. Bakit? May background para medyo nakakabagbag. Tapos tatimingan pa yung mga kapatid, ganito, ganyan. Para maging kaaya-aya. Ang tanong, kapakipakinabang ba? Kung nasasaktan po kayo dito sa Tinig ng Pag-asa, sa mga aral na itinuturo sa Tinig ng Pag-asa, sana pag nasaktan kayo, maging daan para magbuklat kayo ng Biblia. Kasi hindi ka naman masasaktan, kapatid, kung walang sugat eh. Pero pag may sugat at nasaktan ka, magsuri ka. Baka dadalin ka ng programang ito sa tama. At aalisin ka doon sa walang ginawa, kundi makarinig ka ng kaaya-ayang salita, kwentong walang wenta, kwento ng barbero, kwentong galing lang sa aklat, ng mga kwentong pinagsama-sama, kinukuha doon araw-araw at yun ang binabasa sa inyo araw-araw. Wala kayong maririnig na ganun dito. Dito ang maririnig nyo, aral at pagsaway ayon sa sinasabi ng Biblia. We are called to live on a mission. You and me are in a mission. Dapat ganun ang ating pananaw. And ano po yung mission? Walking in wisdom, using wise word as a witness. Amen. Panguli. How do we respond? Tell the truth. Teach the truth. Testify to the truth. Gamitin mo yung buhay mo. Magpatotoo ka sa katotohanan. At pang-apat, pagtiwalaan natin ang katotohanan. John 14:6 says, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pagtiwalaan natin yan. Kailangan nating paniwalaan ang katotohanan. Si Jesus lang ang daan. Siya lang ang katotohanan. At siya'y buhay. Na walang ibang dadaanan papunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang sabi ng John 8:32, siya rin ang katotohanan. At kapag naunawaan natin siya, naintindihan natin siya, palalayain tayo sa kasinungalingan. Now, the question is, are you ready to trust Jesus, who alone is the truth, so you can be set free from your sins? And some of you have been living a lie na kailangang maging malaya. Panghuli, gusto ko pong gamitin ang salita ni Albert Mohler. Sabi po niya, God's people are people of the truth. We are to honor and tell the truth, to defend the truth, and discern the truth. To love the Bible as the Word of God, that is truth without any mixture of error. And to stand
for the truth. We are to uphold the truth even if the whole world disbelieves, hates, and subverts the truth. We are the people of the truth for one single and irreducible reasons. Our God is true. And because God is truth, we should tell the truth. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Happy Friday, happy weekend everyone. Makita po tayo sa Sunday para po sa Tinig ng Pag-asa online worship. Again, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.